natin ni Pastor Pearl. Yun. So, bali-isa lang ang text na ating gagamitin. Ito ay sa Genesis 4 verses 1 to 6. So, ang mechanics na ating gagawin ay yung unang magpo-present ng kanyang sermon ay siyang magbabasa ng text. At yung mga susunod kahit hindi nababasahin. Tapos, after na mag-present ng sermon, bali, ika-critic tayo ni Pastor Danny at saka ni Pastor Pearl. After na i-critic, susunod yung next na magpo-present. So, ganun po ang ating gagawin. Mga kapatid, meron po ba kayong katanungan? Ang hirap yata yung agad-agad i-critic. Ako. After ng sermon, ika-critic agad para alam agad, di ba? May magsasabihin po kayo, Pastor Pearl, Pastor Danny, bago tayo mag-start. Mainam naman yun para hindi makalimutan yung kailangan isama na sa ito negative and positive criticism. So, naniniwala naman kami na open kayo dyan dahil ito una ay para sa Panginoon at for your improvement. Yeah. Po, Pastor Danny, dadagdag kayo. Sasabihin kayo. Thank you po sa pag-invite po ninyo mga kapatid. At least Of course, ikaw ang number 1 dyan. Bilang isang consider na critic, siyempre meron kami ring matututunan namin itong pag-observe. Ayun yung preaching. So, salamat, Pastor Danny ulit sa pag-join sa amin. At yun nga po, open po tayo mga kapatid sa negative and positive na i-criticize sa ating mga pastor. So, mag-umpisa na po tayo. Para sa ating opening song, pakinggan natin si Sis Liza. Kalungkot. Ninervyos ako eh. Relax lang, parang nasa ano lang kayo dyan. I thank you, Lord, for the trials that come my way. In that way I can grow each day as I let you lead. And I thank you, Lord, for the patience those trials bring. In the process of growing, I can learn to care. But it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shows the things I'll do, and God's soft prompting can be easily ignored. I thank you, Lord, with this trial I feel inside, that you're there to help lead and guide me away from wrong. 'Cause you promised, Lord, that with every testing, that your way of escaping is easier to bear. But it goes against the way I am to put my human nature down
Salamat po. Amen. Maraming salamat. Praise the Lord. Amen. Diba, maganda po Amen. si Pastor. Ngayon naman po, pangungunahan tayo ng opening prayer ng ating leader na si kapatid na Ate Rose. Good evening po sa atin lahat ulit. And good morning, Reverend Taberlo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nandito kami, O Lord God. Nagpapasalamat sa iyong harapan. Lord, ang gabing ito, Lord God, ay i-present namin ang aming natutunan bilang magsermon. At sana, Lord, bawat participant ngayong gabi, O Lord God, puspusun mo ng banal na espiritu para ma-express nila, O Lord, ang kanilang natutunan. Lord, alam ko na ang hirap pong mag-preach, mas lalong-lalo na yung baguhan. Pero pagka andyan na po, Lord, gabayan mo sila. Your Holy Spirit, O Lord, ang pupunan mo sa kanila, O Lord. Bless us, O Lord, lahat-lahat po kami, lahat na nakikinig dito. At sana, O Lord God, hinihingi namin ang iyong banal na espiritu para maintindihan namin ang aming pinag-aaralan. Kayong pamen, O Lord God, bless Reverend Perlita Taberlo, ang kanyang napakasipag at tiyagang nagle-lecture sa amin, O Lord God, at na rin ang aming Pastor Danilo Vidado, Lord. Bless them, O both, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Yun po. Amen. Ang mauunang mag-present ng kanyang sermon ngayong gabi ay si Sis Gina Moalen. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi, Pastor Danilo Bidad. Magandang gabi, umaga na pala. Good morning, Pastor Pearl. Kinakabahan ako. Mag-video kasi. Kasi first time. Open your video. Saan Open yung your video? video. I-open yung Please. video po. Video. Ito po Yeah. ako. Kinakabahan ako first time. Mhm. So, ang Panginoon po ang mapapurihan sa gabing ito. Amen. Balutin po niya ako ng banal na espiritu na siya kung hahawakan upang ibahagi ang kanyang salita sa atin, mga kapatid. At babasahin ko po sa Genesis 4 verse 1 to 6. I-open ko po yung aking mag-share. Saglit lang po. At namatay na. Ito. Verse 1. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain at sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel, at si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa, datapwat si Cain ay magbubukid ng lupa. Verse 3, at nangyari nang lumakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng panganay na kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon.
at nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog, at nag-init ng mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha? Umpisahan ko po sa verse 1 sa tatay at saka nanay ni Cain at saka kay Abel. Nung nagbuntis po si Eva, sinabi po niya, nagpasalamat po siya sa Panginoon at ibinigay sa kanya ang unang anak at ang pangalan po niya ay Cain. At binigyan ulit siya ng Panginoon na isa pang anak at ang pangalan po niya ay Abel. At si Cain po ay si Abel ay tagapag-alaga ng tupa. Samantalang si Cain po ay magbubukid ng lupa. At dumating nga po yung takdang panahon na sila po ay nagsilakihan. At si Abel ay nagbigay nga po ng kanyang handog sa Panginoon. At si Cain naman po ay nagbigay din ng kanyang handog sa Panginoon. Pasasalamat po iyon sa Panginoon na siyang nagbibigay sa kanila ng kalakasan at nagbibigay sa kanila ng grasya sa tulong ng Panginoon. At yun nga po, at sinabi dito na si Cain, ang hinandog po niya ay ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Dahil nga po siya ay magbubukid, ang unang bunga ng kanyang pinaghirapan ay kanyang hinandog sa Panginoon. At si Abel naman po, ganun din po ang mga matataba niyang alaga na tupa ay kanya ding hinandog sa Panginoon. Pero po isa po sa kanila ay nagselos. Kahit naman po sa buhay Kristiyano o sa normal na sa pangkaraniwan pong tao, hindi po iyon maiiwasan sa atin na may inggitan, may pataasan, mayroong gusto niya siya yung the best. Pero ang Panginoon po, hindi po tumitingin kung ano man po ang iyong binigay. Ang tinitingnan po ng Panginoon ay kung ito ay galing sa iyong puso. Maliit man po ito o malaki. Dahil ang Panginoon, ang pagmamahal po sa atin ng Panginoon ay tunay at pantay-pantay. Dahil sa Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na siyang tumubos sa ating mga kasalanan. At ang prayer ko po doon, mga kapatid, Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa iyong walang hanggang kabutihan sa amin at kami iyong ililigtas sa kamatayan at binigyan ng buhay na walang hanggan. Amen. Huwag po nating kakalimutan mga kapatid na kahit ano man yan na ibigay o ipinagkaloob ng Panginoon, huwag po nating kalilimutan na magpasalamat sa Kanya. Dahil lahat ng bagay na nakakamit natin sa ating buhay, lahat po iyon ay galing sa Kanya. Amen. Salamat po. Maraming salamat, kapatid na Gina. Ngayon naman po, Pastor Robert, saka Pastor Danny, kayo na po ang next na mag-critic kay kapatid na Gina.
Dani. Yung Ako mauna, muna, Pastor Pastor. Dani. Sige po. Okay. Mauna Kasi muna nga, ang dahil ito gentleman. ay voice first ngayon Mm. Oo, doon Nag-iisa po para sa maiba ating yung tradition. ang akin ko pong naobserbahan in reading the Bible text na gagamitin to Sister Gina, we can pwede po nating sabihin yung yung verses 1, 2 kung hanggang saan yung sakop ng verse. And then no need to pwede namang ganong na sabihin verse 1, verse 2 pero in general na karaniwang ginagamit talagang verse 1 to 8 ganon. Ano po? So mas I suggest na ganun po yung pagkuhan po natin sa Bible verse, pagbasa po ng Bible verse. At kung napansin po ninyo, yung pagbabasa ni Sister Gina ng text, yung katawan lang niya ang nakikita. So, in preaching din po, it must be also yung ating body language. Ano po? And then, ay dapat okay rin po yun, dapat makita na presentable. Sa bagay ito kasi ay Zoom. Magkaiba talaga pag personal. So, and then, let us also aware about our pronunciation sa mga words na binabasa po natin sa atin pong text. May napansin po akong isa kay Sister Gina yung salitang kawan, sabi niya. Salitang kawan. So, kung papakinggan mo, ano yung kawan? Yun pala, yung sinasabi niyang kawan, kawan. Ibig sabihin maraming mga karnero. Kawan ng mga karnero. Ganun po. So, and then, okay din po yung kanyang introduction dahil kasi nga yung Bibles na ito is about historical. So, kailangan niya talagang i-expose kung ano yung talagang nangyari doon sa mismong verse na yon. Mayroon siyang konting pagpapaliwanag. And then, nirelate po niya ito sa yung handog na ni Cain at ni Abel ay nirelate po niya ito doon sa New Testament about the Lord Jesus Christ. So, kumbaga, hindi ko po makapandon. Wala po akong masabi po doon. But the story of Cain and Abel is about offering and yung motibo nila sa pagbibigay. And then kung mabuti yung motibo ni Cain na nag-offer siya, hindi siya dapat mainggit o magalit kay Abel. Ano po? So yan lamang po ang masasabi ko kay Sister Gina. So we need to observe body language and also our pronunciation. And then more on exposing or expose po natin talaga, himayin nating mabuti yung historical background ng Bible verses na ginamit natin. Yun lamang po. Thank you, Pastor Danny. Next, Pastor Pearl. Ayan. Good evening. Ayan. So una, ina-appreciate natin magiging pastor na no? Si Sister Gina dahil siya nauna sa preaching presentation. Maganda din yung tone of voice. These are positive affirmation. Nag-closing prayer din siya. Doon naman at the start, mainam kong yung salitang kasing kinakabahan ako my first time. So pag public speaking talaga yan, yung audience mo nakatutok na yun sa'yo eh.
So they expect na ikaw ay talagang you are a mastery of your message. Then tama po yung sinabi ni Pastor Danny, dahil nga audio ay na-flash yung text, pero meron ka pa rin talagang binabasa, di ba? Sinabi ko noon. Yun yung disadvantage ko minsan itong itong virtual. Minsan nangyayari na sa akin yung babasahin mo yung scripture pero ang ginamit ko yung gadgets. Ganun din, hindi na nakita yung mukha ng nagbabasa. Parang voice over. Pero pag nag-sermon kasi talaga tayo, the emphasis of the reading of the scripture ay napakahalaga talaga yan. Kaya pag nag-closing prayer ka, mas mainam pa yung Sis Gina, yung i-start ka with prayer. Instead na sasabihin mo na kinakabahan kita. Ako, at first time. Di ba? Isama mo yon. Tapos, para lalong merong systematic yung nakaka-read doon sa message. You put it into points. There are 3 points that I'm going to consider for the message of Thanksgiving. So the emphasis is Thanksgiving. Pagkakaloob talaga. Talagang yung convincing power na si Abel ay talagang pinaghanda niya. Inihahanda talaga yung pagbibigay. Pagkakaloob, hindi yung extra. Di ba? Si Cain ganun extra din yan. So isama mo yon sa mga susunod na paghahanda mo. Pag inasan ka ni Pastor Danny, 1, 2, 3 points or 1, 2 points. Si Abel, ayun. Para medyo may order. Again, thank you so much and congratulations. Ilang oras yun, Jackie? May timer yan, di ba? Hindi ko inurasa. They were given 3 to 5 minutes kasi. 5 minutes meron, siguro yun. 5 minutes. Maraming salamat. Ang next naman natin na magpa-present ay si Sis Maricel. So, Sis Maricel. Hello po, ang dilim po yata. Nasa Malpeset po kasi ako. Okay lang po ba? Parang ang dilim. Ang dilim yung altar. Okay. Madilim, pero Opo, nasa Malpeset po kasi ako. Sa terrace daw, Kaya ako Pastora. po pwes. Terrace. Opo, nasa terrace po kasi ako. Okay lang po ba? Tatayo na lang. Oh, Hindi kaya. considered. Sensya na po. Nasa loob po kasi yung alaga ko. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang pagbubulay-bulayan po natin ngayong gabi ay sa aklat ng Genesis chapter 4 verses 1 to 6. An offering which is acceptable. Si Adam at Eve ay pinagkalooban ng 2 anak. Ang panganay na si Cain, which the meaning of his name is possession, at si Abel meaning vanity. They both grow in different ways. Cain became a farmer and Abel became a shepherd. God asked both of them to give an offering. Abel's offering became acceptable and Cain's offering was not accepted by God. So why Abel's offering became acceptable and Cain's offering was not? So verse 3 to 5. Abel's offering accepted by God because first, he offered according to God's want. Second, he offered according to God's will. And the last, he offered with the right obedience. By the way po, offering means to shed blood from animals. So pwede din po nating sabihin si Abel ay parang yung babaeng naalala ko po yung message ni Pastor nung last week po, yung biyudang babae sa book of Mark chapter 12 verse 42. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. So sa word itself po, biyudang dukha. Malamang sa malamang, yun na lang po ang pera niya. Pero ipinagkaloob pa rin po niya.
Tapos si Cain naman is accepted by God because una, he offered by not following the rules on how to offer to God. Second, he offered by following his own will. And last, he obeyed but lack of true obedience. Same po so dun sa mensahe ni Pastor noon, nagkaloob na mayayaman sa Mark chapter 12 verse 41. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. So naghulog po sila ng mga bagay na hindi na nila kailangan, mga bagay na labis-labis na lamang sa kanila. Conclusion ko for this verse ay, if we offer to God, let us offer what is acceptable unto Him. Second, offer to God with a right obedience. And last one, offer to God according to His will. Sabi nga po sa Romans 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Salamat po. Amen. Salamat, kapatid ng Maricel. Pastor, kaya na po. Tingnan po sa inyo, Pastor. Ulit, Pastor. Sige, Pastor Dan. Namiss Okay ka ng po, iyong lord. So, congratulations to Sister Gina. Hindi ko na congrats kanina. Congratulations at ganyan din kay Sister Maricel. So, okay po yung presentation po niya ng pagbasa ng scripture reading na ginamit from Genesis chapter 4 verses 1 to 6. Ganun din, yung sinabi kanina ni Pastor Pearl, pag humarap na tayo, kumbaga, diretso na. Scripture reading na kaagad. Wala na yung, okay po ba rito? Saan po ba ako tatayo? Ganon. Wala na po yung ganon kasi nga, we are now in actual preaching. Kasi nga, dahil Zoom meeting, so first time ninyo, talagang hindi natin maiwasan. Ano po. So mga susunod, talagang kung na mapaghandaan na ninyo. Diretso na sa inyong reading of the scripture and then the sermon. Okay po yung maganda po yung points na ginamit ni Sister. Mayroon siyang introduction at mayroon din siyang mga points. And then gumamit din po siya ng mga verses that is very much related doon sa main verse. Doon sa verses o yung topic na ginamit ng topic ay gumamit siya ng mga related verses, which is very applicable. Maganda po yon. At makikita po natin yung hindi lamang topical itong type ng kanyang sermon bagkus naging textual. Kasi nga there are so many verses na ginamit niya at meron po siyang pag-elaborate doon sa bawat verses, which is very much related doon sa top title na ginamit po niya, which is an offering that is acceptable. And then, so mayroon din po siyang application. Ginamit po niyang illustration yung isang verses na matatagpuan sa Mark 12. Ibig sabihin, other text it's related pero parang ginamit niya itong illustration. Kasi ang illustration, mga kapatid, maaaring ito ay personal testimony mo, marahil ay ito isang kwento ng isang tao na nabasa mo, o pwede rin na kwento na makikita mo dito sa Biblia ang gamitin nating illustration. So okay po yan, maganda po yon. And then, yon. Ang kulang yata, Sister Maricel, yung closing prayer. Kailangan din sa bagay ako rin kapag nagsisermon ako, kung minsan nakakalimutan ko rin yung closing prayer.
Maganda rin yun pagkapagkuhan. Kumbaga, i-encourage natin silang parang altar call. Ano po? Na madama nila po yung mensahe at na ay unawaan po nilang mabuti. So, congratulations, Sister Maricel. Very good po. Thank you, Pastor Danny. Next, Pastor Pearl. Ayan. So itong mga suggestions namin sa inyo ay open for affirmation kasi para sa Panginoon yan. Pag tayo ay tumayo, talagang very yan, powerful na and convincing doon po sa audience. So wag nang wala na yung mga etc. pa kasi they expect so much to makikinig na talaga sila. Handa na talaga sila na makikinig. Excited yung mga tao na makikinig ng mensahe. So yung napansin natin yung talagang ni-research din talaga ni Sister Maricel at meron pang emphasis ng dalawang pangalan. This is good points. Din yun, Saka yung pangalan ng Cain at saka Abel in Hebrew times. Maganda rin yun. And then you have points and your tone of voice ay talagang binilisan mo din. Saan ka na nakikita? At ito ay isang din yan, magkaroon ng ganun pala yung kahulugan ng pangalan ng Cain, possession. Ganun pala yung pangalan ng Abel, generous. Yung mga ganung ay kaya maraming convincing din yan, no? Ang lang dito yung para sa akin lang ngayon, pero pag nagkotay, maganda rin yung illustration, pero kapag ikaw ay nag-exegete or expository, ay related man doon sa Thanksgiving kasi mayaman na talaga yung pag inexhaust mo talaga yung yung text mo hanggang so far dapat sana pala yung hanggang 7 kinulang ako ng sinabi. Mayroong sinabi ng Panginoon doon kailangan overcome mo yan kung bakit ganyan ang pagmumukha mo Cain. Kaya nga pinatay niya si Abel because of insecurity, So dapat i-emphasize din natin yung pagiging in-emphasize din ni Sis Gina kanina yung because of generous doon sa New Testament. Pero ito pag yung sinabi ko, mayaman na kasi yung mas mainam pa kung talagang kagaya sabi ni Pastor Danny, mas mainam pa kung yung personal na karanasan. So it's not only biblical or textual na illustration. Ayan. So, yan, dahil nasa naman kayo, madilim yung lugar niya. Susunod maliwanag na pag nag-preach na talaga kayo ng aktual sa church. So, anyway, thank you so much. You always start with short prayer and closing prayer to convince and welcoming the Holy Spirit to speak. Huwag niyong kakaligtaan yun. Do alam ko naman na nalalangin na kayo para maibsan kayo doon sa kaba. Binalot na tayo ng Espiritu doon. Congratulations, Sis Maricel, nasaan ka? Hindi na kita nakikita. Sister Jackie, Okay mayroon na. lang ako may daragdag. Pwede? Okay, Pastor. Siguro, di ba mayroon din tayong dapat opening prayer, di ba, Pastora? Suggestion lang para kuan. And then, nakita ko po yung kagandahan ng kuan. Kung kayo po ay beginner, mas maganda yung may manuscript kayo. Mayroon kayong binabasa talaga pa. Hindi kayo mawala. Kasi kapag wala talagang kuan, medyo kuan. Yun po, and then napakaganda yung bigyan din yun, yung kuan, pag katulad sinabi ni Pastor Pearl, yung binigyan niya ng kahulugan yung salitang word na offering. So maganda rin yun yung pagpapaliwanag natin sa mga words, vocabulary natin. Yun lamang po. Okay po. Maraming salamat ulit.
At ang pangatlong magpo-present ng kanyang sermon ay ako. So, bali po ang team kasi natin, si Pastor. Bali ang team kasi natin na sinabi nga sa atin ni Pastor Pearl is Harvest Festival and Thanksgiving. So, yun po. So, ang text po nga natin ay ang Genesis chapter 4 verses 1 to 6. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isinilang ang kanyang panay na lalaki ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh, kaya Cain ang ipapangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha? Yun po yung ating teksto. Okay, mag-pray muna tayo. Maraming salamat o Diyos sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, na kami ula ay nagtipon-tipon, Panginoon, sa pamamagitan ng sunod. Panginoon, maraming salamat sa mga blessings namin natatanggap. Hinihiling po namin o Diyos na gabayan mo ang iyong anak na siyang gagamitin, na siyang magbabahagi, Panginoon, ng iyong salita. Patawad o Diyos sa lahat ng pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So yun po, kunting introduction lang po. Bali po si Adan at si Eva ay tinawag na first family in the history. Tapos ito yung first murder recorded din siya. And then ito din yung istorya ng magkapatid, rivalry and murder. Tapos si Cain at Abel ay nag-offer ng handog kay Yahweh. Tapos si Cain at Abel ay parehong malapit or naglingkod sa ating Panginoon. Ito ay aking research sa Google. So, yun. Si Cain at Abel ay anak ni Adan at Eva. Si Cain ay naging magsasaka at si Abel naman ay isang pastol. Dumating ang panahon na ang dalawa ay naghandog kay Yahweh ng kani-kanilang mga ani. Si Cain ay naghandog mula sa kanyang ani na tanim mula sa lupa. At sa verse 4, ang sabi, kinuha naman ni Abel ang isa sa panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi nito. Makikita natin yung difference ng kanilang pagbibigay ng offering sacrifice kay Yahweh. Si Cain, sa verse 3 sabi, nang ani niya sa bukid mula sa lupa. Walang naka-specify kung anong klaseng offering or anong klaseng ani ang kanyang ibinigay. Sa English Bible, ang sabi niya, yung ani is some ang ginamit doon. Yun nga po. Samantalang si Abel, kanyang kinuha sa isa sa mga panganay niyang kawan at kanya din kinuha yung pinakamainam na parte nito na siyang kanyang inihandog sa Panginoon. Si Cain offers ordinary offering, or para masabing na kapag offer siya, si Abel offers the best. Andun yung kagalakan,
taus-pusong pagpapasalamat at paghahandog at pagpupuri. Ganon din yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Pinakita niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga handog. Tapos sa verse 5, ngunit hindi kinalugdan si Cain at ang handog nito dahil dito hindi mailarawan yung mukha ni Cain sa tindi ng galit nito. So dito makikita natin na hindi mailarawan yung mukha ni Cain dahil sa tindi ng galit niya sa Panginoon at syempre ganun din kay Abel. So dito makikita na natin yung andon na yung jealousy. Gawa nga ng hindi kinalugdan yung kanyang offering. Ang tanong, hindi ba kinalugdan o hindi ba natuwa ang Panginoon sa handog ni Cain? Dahil ito ay maliit lamang o ordinary lang? Hindi dahil sa ordinary lang, kundi nakita ng Panginoon yung kanilang mga puso. Yung quality, anong klaseng sacrifice ang ibinigay. Doon nag-reflect sa kanilang mga handog yung kondisyon ng kanilang mga puso. Hindi naman sa laki o liit ng ating offering ang nakikita ng Panginoon, kundi yung sinseridad, motibo, attitude natin sa pagbigay at ito'y galing sa ating puso. Ang tao minsan, kung sino ang nagbibigay ng malaki, siya yung nabibigyan ng importansya or siya yung may boses. At kung maliit ang bigay, halos wala itong halaga. In short, di ka pansin. Pero ang Panginoon, hindi natingin sa laki o liit, kundi yung puso, sinseridad, motibo, attitude, at pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Sabi nga ni Bishop Leo Soriano, yung nakita niya yung initial na OJK, ang ibig sabihin, only God knows. So, ang Panginoon ang nakakaalam, yung nalalaman ang puso at motibo sa ating pagbibigay. Ngayon, hindi lang sa paghahandog pinapakita ang pagpapasalamat sa Panginoon, kundi pati yung ating paglilingkod. Malaking bagay or maliit na bagay man, ito basta dapat ibinibigay natin yung ating best. May sinseridad at ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya ay nandoon. Yun po, at maraming salamat. Amen. Yun, tawag ako ng tawag ni Amo. Hindi ako concentrate. Saglit lang po. Sige po. Yan na yan. Tayin po natin, Pastor. Okay. Para Para ano. Meron pa bang susunod ka, Jackie? Meron Hindi pa ko kasi tayong alam 15 minutes kung- yata. Hindi na 9:30 po yata yung natatapos. Ako, Kung Pastor. ilan sila. Sige po. Pastor ako. Ah, Ako po ang magbibigay. Meron pa. Si Susan. Okay. Yes, Yan na, Pastor. Pastor. sige po, Evaluation Sister. muna ha. Nandito na ako. Sige po, Sister Jackie. Ang akin pong suggestion, katulad kanina, nakalimutan na naman ni Sister Jackie. Yung dapat diretso na. Di ba? Ang sabi natin kanina, kumbaga diretso na sa scripture reading, and then opening prayer, and then ang napansin ko pang isa, wag na nating
ito po ang introduction ko. Sabi po niya kanina kasi, Sister Jackie. Katulad din yan sa pagliliturgis kung minsan eh. Kung minsan kasi pinabasa natin call to worship. Ganon. O kaya ganito. So, no need, hindi na kailangan na banggitin. Kumbaga, marirecognize na ng tao yon. Magiging aware sila doon sa introduction mo. And then, opening prayer, mayroon po siya. Ang klase po ng kanyang sermon ay, I think it is textual also, and marami siyang expository. Kaya lang, ang nabiglayan na lang diin, yung positive side patungkol kay Abel. Yung positive, yung about giving, yung motive of giving, yung acceptable na pag-offer. Maganda po yung pagkakapaliwanag. But sa mga tatlo pong nagdaan na preacher natin, hindi nagaanong nabigyan ng pagpapaliwanag yung damdamin naman ni Cain, sa side ni Cain. So hopefully doon sa mga susunod, mayroon sila pong So maganda. Congratulations Sister Jackie. And then sa application niya ay gumamit siya ng question. Doon ang napansin ko. True question. True question, and then sinagot din niya para lalo pang may paliwanag niya yung kahulugan ng mensahe, ng topic. And then, ang maganda pa na nakita ko, nire-recognize niya yung mga source niya. Kasi kapag hindi po natin nire-recognize yung mga kung saan natin kinuha yung mga ni-research natin, yun, parang pagnanakaw na rin. Parang plagiarism. Plagiarism yung tawag doon. So, maganda yung let us recognize yung mga source po natin na kung sino yung taong ginamit natin, anong libro niya, anong movie, o ano pa po yung mga po natin na gamiting illustration or source. Yun po, dahil nga mayroon na siyang tawag ng amo, hindi na siya nakapag-closing prayer. Congratulations, Sister Jackie. Well done. Oh, well done talaga. Well done. Yun nga naman. So, yung lagi namin tinatanong sa mga pastor bago sila before ordination sa Board of Ordained Ministry. Pag nag-preach sila, ay talagang, kapatid, ikaw ba ay naniniwala sa iyong sermon? Yung affirmation, pagtanggap, paniniwala. Then nakita ko na yung introduction, the first family to offer in the Old Testament. Maganda din yun. At yung dalawang magkapatid, yung emphasis is more on expository and exegesis nga. Doon po yun, ano pa yung nakita ko dito? Yung pagkuto nakafocus ka doon sa text, okay yun, maganda yun kasi malawak yung ibig sabihin nun. Kaya dapat nga talagang yung both na magkapatid dito, merong mensahe na nangyari sa kanila. So, nagganap ang Panginoon, di ba? Kasi siya yung source of kung bakit tayo nagkakaloob. Siya kasi mismo nagkaloob sa atin, pinagkatiwala sa atin yung meron tayo. Tapos si Cain, siyempre, yung mukha niya hindi may pintor. Kasi nga, maganda nga doon sa siguro idagdag mo din sa susunod, pag kayong lahat, kung bakit tayo, ngayon ay pinagdiriwang natin ng buwan ng pasasalamat. Kaya sa ating pagpupuri ngayon, nakafocus tayo sa Harvest Festival Thanksgiving. So may relasyon doon sa church calendar or lectionary, and then kaya ito yung gagamitin natin. Ito talaga yung sa yung pang-probinsya kasi talaga may Harvest Festival kasi tayo doon. Though meron din dito sa Maynila, sa urban area, pero it's more on. So mainam pag binigyan ng focus at yung description ng dalawang magkapatid dito
doon sa pagbibigay. At nabigyan ng karangalan ng Panginoon doon sa pagbibigay ni Abel. At si Cain, dahilan doon sa tanda, the sign, yung smoke na nagsigsag. Siguro isama din ninyo yon. Nang ibig sabihin nun ay hindi tinanggap ni Yahweh. Di ba? Kaya alam na nila kung papaano tinanggap yung hain nila sa Panginoon. Maganda rin yung emphasis mo dito, Jack. Ano yan? Some. Yung pagbibigay ni Cain ay some. Ibig sabihin na extra. Which God don't deserve yung extra. Si Abel naman, yung first fruit, tama yun. Yung panganay na bunga ng kanyang mga inaalagaan. He offers the best. Kahit 2 puntos lang to, very affirming. Tapos yung emphasis, then dun sa conclusion, bigyan nyo ng, kaya nga mga minamahal, mga kapatid, yung pagtatanong siguro, sino tayo sa ngayon? At kung tayo ay naging Abel, sama nyo yun, ay pagpatuloy po natin yon, yung description ng pagiging Abel sa pagkakaloob. Pagpatuloy po natin yon. And then pagkain naman, this is the best time for us na ito na yung dapat magbigay sa atin ng awareness ng transformation na hindi pala natutuwa ang Panginoon sa extra na pagkakaloob. Ayan. So ayan, congratulations Miss Jackie and everyone. Meron isa. Thank you po. Meron pa Mga si pastor, Susan. meron pa si BP naman, Ate Susan. Ikaw na, Ate Susan. Pasensya na kanina. Dasal tayo. Panginoon, maraming salamat sa mga biyayang binibigay mo sa amin, sa mga blessing na unexpected. Panginoon, tulungan mo akong maging malakas ngayong gabi para may deliver ko ang sermon ko. Huwag mo akong pag-nervyosin. Tulungan mo rin akong hindi makanervyos, Panginoon. Ito po ang dalangin ko. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang umaga, Pastor Pearl. Ang pangako ng pagbibigay ay ang pagsasang-ayon ng puso. Ang ating talatang nabasa ay tungkol sa 2 anak ni Eva at Adan. Si Cain at Abel nakapwa sa murang edad hanggang sa paglaki ng mga ito ay tinuruan na sila ng kanilang mga magulang na sumunod sa mga tagubilin at ang pagbibigay ng handog sa Panginoon ay isang karapat-dapat at isang kaaliwan kung maghahandog sa Panginoon. Si Cain ay lumaki na isang magsasaka, samantalang si Abel naman ay isang nagpapastol ng mga tupa. Sa pag-aalay ng handog ay sa panahon ng anihan o tinatawag natin ngayon na Harvest Festival. Si Cain ay bilang magbubukid ay naghain ng kanyang handog, ngunit sa puso niya ay andun ang maling palagay na kahit ano ang kanyang ihahandog sa Panginoon ay sapat na at ito'y tatanggapin at lilingapin naman ng Panginoon basta makapag-alay lamang for compliance dahil ang kanyang iaalay ay nanggaling naman sa kanya bunga ng kanyang tanim sa lupa. Ngunit hindi niya pinili ang pinakamaganda sa kanyang ani bagkus mga reject na at malapit ng masira. Sabi namin sa Ilocano, agbuutin. Para sa kalooban natin, walang saysay ito dahil wala ng halaga. Yan ang bagay na nilalaman ng isip. Mga kapatid, huwag nating tularan si Cain. Bagkus, kung magbigay tayo,
yung kung ano yung ibibigay, kakainin natin, ganon din ang ibibigay natin sa kapwa natin, mga kapuspalad, mga pobre na hindi kayang bumili ng kanilang mga pagkain. Kung sila ay nangangailangan at meron tayong extra na pagkain, ibigay din natin sa kanila para maramdaman naman nila na kung gaano tayo kabuti sa ating kapwa. Huwag nating tularan si Cain. Si Abel bilang isang pastol ng mga tupa ay masayang naghandog at nag-alay ng pasasalamat sa Panginoon. Pinili niya ang mga panganay, magaganda, malulusog at matatabang tupa para ihandog sa Panginoon. Ito ang magandang halimbawa na gustong ilarawan ni Abel na kung magbibigay tayo sa Panginoon ay yung walang pagtatangi at kapintasan ng ating ibibigay sa Panginoon. Si Abel, ang kanyang handog ay nilingap ng Panginoon at tinanggap ito. Ang dahilan ay malugod ang Panginoon sa kanya. Ang blessing ay dumarating kung tayo ay mabuting katiwala ng Diyos. Kung bukas ang ating mga palad, marami tayong matatanggap. Ngunit kung ang ating mga kamay ay nakasara, bubuhos man ang biyaya, wala tayong masasalo. Naging masaya ang mukha at puso ni Abel dahil alam niyang naging mabuti ang kanyang pasya o desisyon na ibinigay ang pinakamagandang handog sa Panginoon. Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, ikaw ay mararapatin. Kung hindi gumagawa ng mabuti, hahandusay ka sa kasalanan. Ang pag-ako ng pagbibigay ay pagsang-ayon ng ating puso. Let's pray. Magdasal po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat sa oras na ito na muli na itinatak mo sa aming mga puso ang paggawa ng mabuti at pagbibigay ng handog upang ito ay maging kaluguran sa iyong harapan. Tulungan mo kami na huwag maging palalo sa aming kapwa kung hindi magkaroon pa kami ng bukas na pusos na marunong tumanaw ng sa iyong kabutihan. Dahil nais mo kami na maging tagapagbantay ng aming mga kapatid upang kaming lahat ay karapat-dapat sa iyo. Loobin mo, Panginoon, ang aming mga handog ay maging bagong alay at kapuri-puri kasama ang aming buhay at puso sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. So, kayo na po ulit. Pastor. Pastor. Sige po. Congratulations na Sister Susan. Kahit po first time po ninyo ay na-deliver po ninyong mabuti yung na-prepare po ninyong sermon. And doon po sa umpisa ay mayroon po kayong opening prayer and you acknowledge the presence and the help of the Holy Spirit. Sabi niyo para alisin yung nervyos. So sa paggawa po natin, maganda po yon. Pinakamahalaga yung we acknowledge the presence of the Lord through His Holy Spirit. And ganoon din po, nakita rin po natin na I think mayroon pong manuscript si Sister Susana. Ibig sabihin, yung pag-acknowledge sa Holy Spirit, 100% yon. And then yung paggawa ng ating sermon, pagsusulat, pagre-research, dapat 100% din yon. Ano po? Kailangan ibigay natin yung best natin. And then, ang nakalimutan ni Sister Susan ay yung scripture reading. Ano po? Nag-pray po niya siya kaagad. Mas maganda, scripture reading muna and then opening prayer. Ano po? And then, sa pagkatapos po nating basahin ng scripture reading, paalala po, di ba mayroon tayong sinasabing this is the word of God for the people of God or pinagpala po tayo ng Panginoon sa pagkarinig natin sa bahagi ng salita ng Panginoon. So, maaari din po nating sabihin yon after pagkatapos po nating binasa yung scripture reading. And then, mayroon siyang exposition si Sister Susan about kay Cain sa kanyang handog, which is
hindi ko nakita dito sa ating text na ginamit. Mga text from verses 1 to 7 or 6. Kasi ang sinabi niya sa verse 3, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Yun lamang po ang kwan naibasa na kwan. Kumbaga, hindi po naka-specify doon kung ano yung kalagayan ng ani na inihandog ni Cain. Kung ito ba ay tira-tira, kung ito ba ay surplus, kung ito ba ay nasisira na. So, I think siguro yun, kumbaga perhaps or marahil, kwan pa lang yun. Anong tawag doon, Pastora? Probably, gano'n, yun nasa isip ni Ate Susan. Kaya ganun, kaya hindi tinanggap yung offering ni Cain. Marahil ganito. Pero dapat mag-stick tayo doon sa sinasabi ng mismong verse. Kasi nga, kung magko-comment tayo, iwasan din natin na mag-conclude na ganun yung kwan. Pagkaunawan natin yun pala, wala naman doon sa atin pong teksto. Kasi nga maliwanag dito, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. So yung condition ng kanyang offering, kung gaano karami, kung ano yung kanya, hindi po niya gaanong nasambit po rito sa verse natin. So yun po. And then expository, hindi ko po napansin na mayroon po siyang mga points. Ganon din yung illustration. Kumbaga yung sermon natin, Susan, expository, one body talaga. Mayroon siyang introduction and then body and then closing prayer. Pero maganda po yung pagkaka-deliver. May advantage po yung mayroon tayong talagang binabasa. Inihanda talaga. Congratulations, Ate Susan. Thank you, Pastor. God bless po. Salamat, Pastor. Salamat, Pastor. So, what I say? Yun. So, napakalaga talaga yung prayer. Pero siguro, Sis Susan, yung wag mo nang banggitin yung Panginoon, alisin nervyos ko. Sa harapan ng audience kasi pwede mo nang prayer doon, private prayer na yon. Kasi nga, talagang they expect pag tumayo tayo sa harapan ng mga tao, meron na silang talagang nakaprogram na sa kanilang kaisipan at nakahanda na makikinig talaga and they expect so much. So normal lang yun, pero pwede mo nang bigkasin sa Panginoon yung kayong lahat, tayong lahat, yung alisin mo yung nervyos ko. And then okay naman yung pagkakaroon ng manuscript. Yung siguro yung emphasis na mas mainam kasi pag nakita nila, napansin nila na merong puntos na gusto kong dalhin sa inyo, 1, 2, 3, para masundan nila. And then yung eye contact to the audience, napakalaga yun kasi communicative yung mata. Nangungusap ang mata at nawiwin mo yung attention nila. Kapag nakikita ka nila na gano'n, talagang attentive talaga sila. And then siguro sa lahat, yung emphasis today, paano natin dadalhin sa ating kapanahunan ang mensahe ng Panginoon. Diba? Because God doesn't, deserve extra. Kaya doon pa lang sa first fruit, kung wala naman tayong i-harvest na farm, pera. At kung sa pera, yung ikapo, kung ano yung hahandog natin sa Panginoon, i-set aside na natin. Ganun. Kasi yun yung first fruit upon receiving your salary, yun na yung first fruit. Alisin mo na kaagad yun, itabi mo na kaagad yun. Kasi, at mas makita mo pa na yung the blessing follows. Hindi yung extra na gaya doon sa nangyari kakayan. That's the best. Then, lagi yung alalahanin yung conclusion ay talagang you win the attention of the congregation.
itong image dito ay magbigay ng affirmation at eye-opener kung papaano natin biglang kagalakan ng Panginoon sa biyayang ipinakita niya sa atin. So, yun. Yun lang masasabi ko kay Sis Gina. Mabilis nga siya, talagang binaganda niya. Pastor, Nag-practice siya. si Susan, hindi si Gina. Ay, sorry. Okay, sorry. Nga pala. Si Susan pala. Si Susan. Mali pala yun. Nasulat ko. Ayun po yun. So, tanggapin ninyo ang lahat ng ito. Isama nyo lahat yan sa mga susunod na gagamitin kayo ng pastor na sermon para ito ay patuloy na paglago. Yan. Congrats everyone. Wala na. Kung sasabihin pa, tayo ay lumampas na. Salamat, Pastor. Sige po. Congratulations po sa lahat. Congratulations sa lahat. At God bless po sa mga susunod. Next time, makapag-prepare sila advantage nila. Nakon. Advantage. Sunod, mas quality na yan. Expect na tayo. No? Kinig na sila eh. Lugi yung mga nauna, di ba? So, yun Hindi po. early blessing yan. So, yun po. Maraming salamat, Pastor Pearl at Pastor Danny. Welcome po. Doon po muna tayo magtatapos, pero meron pa pong mag-share. So, Pastor Danny, ulit, kung pwede ka ulit sa Wednesday, kasi meron pa pong mag-share. So, Okay Wednesday po. So, yun po. Kung wala na po, Pastor Danny, ikaw na rin po ang mag-closing prayer. Sige po mga kapatid, tayo po yung manalangin. Salamat po Panginoon sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo ngayong gabi sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon sa ministry na ito na kung saan ang mga kapatid na kababaihan ay nais matuto Panginoon Yes. sa epektibo at mabunga Panginoon na pangangaral ng iyong salita at paghahayag ng iyong mga salita. Nawa Panginoon ang mga kaloob na ito, the gift of preaching na kanila pong ninanais na mapasa kanila Panginoon ay lalo pang lumago, lalo pa silang matuto Panginoon. And then O Diyos, continue to bless Pastor Pearl na siyang nagagamit Panginoon upang sila po ay lalong lumago Panginoon. Pagpalain mo po ang buhay ng amin pong manggagawa. Ganun din po O Diyos ang kanyang ministry. Continue to bless her life. Ngayon din po Panginoon sa mga officers and members of this organization naway magpatuloy po Panginoon ang kanila pang unity, ang kanilang alab sa paglilingkod Panginoon at ganoon din po pinakamahalaga sa lahat yung kanila pong pagnanais Panginoon na matuto sa kaloob ng pagpapahayag ng salita ng Diyos upang sila Panginoon ay maging pa-asit Panginoon sa aming church upang sila po ay maging successful sa kanilang pagdi-disciple Panginoon sa kanila pong mga kapwa kababaihan. Bless mo din po Panginoon si Sister Jackie at ang mga opisyal. Patuloy mo po silang pagkalooban ng wisdom to continue to guide and to administer Panginoon yung kanila pong organization. Salamat po Panginoon sa ang buong maghapon na pag-iingat mo sa amin, sa mga biyaya Panginoon. We pray also na sa amin pong pamamahinga ngayong gabi, you will guide us through your angels Panginoon na siyang magbabantay sa amin. Sa iyo po namin binabalik Panginoon ang lahat ng papuri at pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Salamat Amen. po. Welcome po. See you next time po. Naka-record kayo. Sa Wednesday po. Pastor, huwag niyong kalimutan. Bye-bye. Bye. Okay Good po. Dahil Bye to. po.
Laila Tob po. Laila Tob. Laila Thank you, Tob Pastor po. Pearl. Laila Tob. Thank you po, Pastor Pearl. Bye. Pastor Danny, salamat po. You're welcome po. Papuri sa Diyos. Amen. Amen. Po.